Bayan, iniwan ng isang ama mula Bulacan ang kanyang 2 dekada o 20 taon na trabaho sa isang kumpanya para balikan ang kanyang nakahiligan. Alamin ho natin ang kwento sa KBYN ng naturang ama. Sa tindig, sa forma, maging sa buhok at pananamit, buhay na buhay ang itsura ng mga gawa ni Ginoong Enrico Diudes ng San Ildefonso, Bulacan. Nag-start po ako nung 5 years old. May nakita po kasi kung ano yung clay. Tapos, na-curious ako, sabi ko, para ka kung yung bang masarap hanggang sa nakagawa po ako ng mga animals. Tapos nakita po nung aking lola na meron pala akong yung parang angking talent. Pag-uukit ang naging libangan ni Enrico noong kanyang kabataan pa. Marunong ka mag-drawing. Pero ang talagang passion ko talaga is mag-sculpt po. Nung nag-aaral nga po ako, yung mga classmate ko natutuwa sila na i-drawing ko. Kumbaga sana, kumikita rin po ako noon kasi sumisingil po ako ng mga piso-piso, 25. Kaya pag uwi, binibigyan po ako ng mother ko ng 3 pesos pagpasok. Pag uwi ko, meron ako mga 20 pesos na. Nagtapos siya sa kolehiyo sa kursong Fine Arts at nagtrabaho naman bilang isang animator. Meron pong dumalo nga po sa akin na meron po siyang dalang anime din po. Parang naging sign ko siya, parang mission ko. Parang mission ko na makagawa ng mga, kagaya ng mga ganito. Kasi nga po, pagka pumupunta ako sa mga mall, nakikita ko po puro mga foreign na sculpture. Inisip ko, yung mga Pinoy icon natin, wala. Ako na lang ako gagawa ng mga Pinoy icon natin. Dahil naisip ko, nung 2014, doon na po ako nag-resign. Iniwan niya ang trabaho para lamang balikan ang pagmamahal sa kanyang naunang talento. Mga cartoon characters naman ang unang inukit ni Enrico. Kalaunan ay mga totoong tao na kanyang ginawa gaya ng mga presidente ng Pilipinas. At ngayon ay iconic personalities tulad ng magkapatid na Paquito at Romy Diaz, Eddie Garcia, at ang 2 hari ng pelikulang Pilipino na sina Dolphy at Fernando Poe Jr. Nag-start po ako sa edible na pastillas. Nag-research ako. Yun nga, naisip ko yung polymer clay. Mahirap din po kasi pagka sa mga tao. Kailangan po talaga dedication po. Noong 2020 po, nagkaroon po ako ng parang problema sa buhay. Yung aking lungkot, yung aking problema, dito ko na lang po binuhos. Sa ngayon ay nakatutulong na sa kanyang pinansyal na pangangailangan ang kanyang mga gawa. Meron na nagpapagawa sa akin ng mga tao, mga personalized na sculpture po. Anak, pagpatuloy mo lang yung mga ginagawa mo, alam ko, diyan ka nagiging masaya. At talagang sana matupad yung mga pangarap mo. Tunay na kahanga-hanga ang iyong mga gawa, Enrico. Sana ay mapaunlad mo pa ang naibang sining na ito. At mula po sa paghuhulman ng katawan, pag-ayos ng itsura, pati yung pananahi ng damit ng mga nagagawa niyang clay art ay talagang kinakarir ni Enrico. Hangad din ni Enrico na sana may pamana sa 2 niyang anak ang pagmamahal sa sining na kanyang nasimulan.